na ba ang init? It's the season for summer vacation. Marimar! Charot! Eh saan naman kaya ang susunod nating destination? Eto ang mga clue. May matatayog na kabundukan. May bughaw na karagatan. Maraming summer fruits at masasarap na pagkain. Very refreshing. Iba talaga kapag fresh yung isda. Sarap. Yun! Wow! Ang anghang! Ang anghang pero ang sarap. Alam niyo na ba kung saan ang dadayuhin natin? Sa Pinasarap, isang all-out food adventure ang handog namin sa inyo. Mula sa kanilang mga taniman. Ang sarap naman mamitas dito. Pero talagang kinukuha mo lang ng ganun. Grabe, hitik na hitik sa bunga. Sobrang hitik na hitik sa bunga yung puno. Bumaba na ng ganun yung mga branches niya. Pwede mo na siyang anuhin. Pitasin ng ganyan. Grabe. Masaya naman dito. Yan, mangga po kayo. Hanggang sa karagatan. Ang bilis kasi bumilang ni Kuya eh! Bilang din! Pwesto! Ang bigat! Kailangan, sabay-sabay, kailangan may bumibilang talaga para sabay yung puwersa kasi makamamaya. Hindi sabay yung puwersa, sayang lang yung hila. Wala tayong uurungan. Joining the fun under the sun ang sparkle artist na si Althea Ablan. Kaya let's go, Gina ako. Tara! Let's go for the third time. Sir, let's go! Ayan na! Ayun! Ayun! Ano yan? Ay, ano yan? Palos. Ang tawag dyan. Pag nag-work kaya kiss mo lang dito malayo. Hawakan mo siya sa para hindi mo masira. Yun! Tara! Tara, let's! Magsaya, magtampisaw, at mabusog sa ating summer eats sa Zambales. Para sa ating unang papasyalan, dadayo tayo sa bayan ng San Narciso. Magandang araw mga kapuso. Andito ako ngayon sa Zambales. Alam niyo ba na ang probinsya ng Zambales ang top tourist destination sa buong Central Luzon ayon sa Department of Tourism. Kasi naman dito sa Zambales, bukod sa meron silang mga kabundukan dito, meron din silang malawak na karagatan na talaga namang pinupuntahan ng maraming turista. Pero dahil pinasarap tayo ngayon, syempre hindi ako magsiswimming dito. Ang gagawin natin, manghuhuli tayo ng iba't ibang mga isda. Ready na ba kayong lumusong? Let's go! Isang coastal town sa Zambales ang bayan ng San Narciso. Nakaharap ang kanilang baybayin sa West Philippine Sea, kaya naman mayaman sila sa iba't ibang uri ng isda at laman dagat. Di kalayuan sa kanilang dalampasigan, matatagpuan ang lambaklad na mula sa pinagsamang salita na lambat at baklad. Ang nakikita ninyo po sa aking likuran ay yung tinatawag na lambaklad. Isa po itong malaking lambat na kasing laki ng mga 800 square meters. Grabe, di ba? At dito namamahay yung iba't ibang mga uri ng isda. Every day, morning and afternoon, nakakakuha yung mga mangingisda ng Zambales ng iba't ibang mga isda mula dito sa lambaklad na ito. Isa itong malaking biyaya ng dagat. At yan ang gagawin natin ngayon. Maghahango tayo ng lambat at makakakuha raw tayo ng iba't ibang mga isda. Sa paghuhuli ng mga isda, isasara muna ang nakabukas na bahagi ng lambat. Ginagawa ito para hindi makalabas ang mga isdang pumasok sa lambaklad. Yeah!
Ano ba to? Hila! Hila! Mga ilang oras po ito gagawin? Yung process po ng kaulili is Isang oras tayo maghihila? yung pag-delivery sa... 2 hours? Oo nga, Pahinga, pahinga, pahinga! Para ako sumali sa dragon boat nito. Dahil malawak ang lambat, kailangang pagtulungan ng humigit kumulang 20 mangingisda ang paghahatak nito. Ang bilis kasi bumilang ni Kuya eh! Bilang din! Pwesto! Ang bigat! Kailangan, sabay-sabay, kailangan may bumibilang talaga para sabay yung puwersa kasi makamamaya. Hindi sabay yung puwersa, sayang lang yung hila. Ano ba yung hinihila natin? Zipper po. Yung lambat? Lambat din po. Yung isasarado po natin yung bulsa na sinasabi. Napansin ko lang, bakit mga babae yung naghihila? Ano mga lalaki? Karamihan po kasi mga babae po ang workers dito. Yung iba po kasi mga asawa nila nasa laot. Okay, Tulong okay. po ng mga mangisdang nila. So dito sa Zambales, talagang hindi ka mabubuhay dito kapag walang bayanihan. So habang ang mga lalaki nandoon sa laot, ang mga babae, naghihila, maghila na! Bilang! Ha? Yung tanda. Ano yung tanda? Papunta sa dulo, ma'am. Okay, okay, okay. So tapos na kasi lumabas na itong itim na to. Itong, ibig sabihin na angat na natin yung una pa lang. Ang lambaklad o Otoshiami ay isang Japanese fishing technology. Noong 2024, ipinagkaloob ng DABFAR o Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang lambaklad sa mga mangingisda ng San Narciso, Zambales. Mula noon, isa na ito sa mga sustainable fishing methods sa kanilang lugar. Magaan lang! Ano ba? Bibigat ito? Yabang ko, di ba? Ay ko, ang gaan! Sisiw! Wala bang mas mabigat? Sabi ng gym coach ko. Buti na lang, nag-weightlifting ako kahapon. O, tapos na! Walang huli! Joke lang. So, kung makikita ninyo ngayon, yung mga nagtatrabaho dito sa Lambaklad, mga babae, mga may edad na, mga iniisip ninyo, baka hindi na dapat nagtatrabaho. Wow! Di ba? Pero dito, may lakas pagsama-sama. Kahit sabihin ninyong mahina kami, pagsama-sama kami, lumalakas kami. Tuloy-tuloy lang hihilahin ang mga lambat hanggang sa lumiit ito at makarating sa kabilang dulo o sa bulsa ng lambat. Habang naghahatak lang lambat ang mga mangingisda sa flatboat, may mga mangingisda rin ang lumulusong sa dagat para masiguradong walang isda na makakalabas sa lambat. Dito sa bayan ng San Narciso, gumagamit sila ng lambaklad sa pangingisda. Isang uri ito ng fish trap na gumagamit ng malalaki at mahahabang lambat. Sa parang ito ng pangingisda, bayanihan ng sistema. Kailangan kasing magtulungan ng maraming mangingisda sa sabay-sabay na paghila sa lambat. Kaya naman ang tatag ng bisig ko talagang nasubo. Hila! 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 Ano ba to? Hila! Hila! Diyos ko, nag-gym ako kahapon ah! Makalipas ang mahigit isang oras na paghila ng lambat, makarami kaya kami ng mahuhuling isda? Ito na! Exciting na! Exciting na! Exciting na! Ay! Ay! Diyos ko! Oh my God! May pawikan! Hala! Uy! Baka buhay pa! Baka buhay pa! Paalisin natin! Buhay
Dahil sa yaman ng kanilang karagatan, naku, pati mga pawikan naliligaw sa bahaging ito ng dagat. Pero tuwing makakahuli sila ng pawikan, pinapakawalan nila ito sa dagat. So nakikita ninyo ngayon, lumiliit na yung lambat. Makikita na natin yung mga isda, pwede na nating salukin. Ito na! O, ayan na! O. Saan nilalagay? Ano ba to para mga ahas? Ang hirap kunin! Ang hirap kunin ng mga batalay! Ay, ayaw ko ba? Ay! Hala! Ano, ate? Naano si ate? Hindi, si siya, yung buntot, kumanon yung ano niya. Anong tumama sa'yo, te? Buntot o nguso? Matalas kasi yung nguso ng batalay eh. Aksidenteng gumanon na natamaan si ate. Ay, teka, baka matusok kayo! Ate! Ay, nakakatakot yung tusok! Ang nangyari kay Ate Mila, isang paalala na mag-ingat sa lahat ng oras sa pangingisda. Matutulis kasi ang ilan sa mga isda at maaaring makasugat. Magiging ulam natin. Eto po, meron po tayo ditong batalay! Batalay! Pwede po din isigang. Pwede po... Ay, nalilagay lang po! Okay, gets ko na. So, ito daw yung isang CCTV kasi ang laki ng mata niya, nakikita niya ang lahat. Yung nakakatawa daw yung sa mga mangingisda. Yung tawa na lang. Tapos, meron din tayong matambaka rito. Marami po tayong huli. Matambaka, salay-salay, torsilyo, at needlefish. Needlefish na! So, ganyan ang ginagawa ng mga mangingisda dito. Pagkatapos nilang manghuli, diretso na kaagad ng pagbebenta doon sa fish landing. Pero syempre, habang nasa laot pa lang sila, pinapakita na nila yung kanilang mga huli. So, expect natin na pagdating natin doon sa fish landing, may sigurado ng mga suki na bibili. High-tech na mga mangingisda dito! Akala ko tapos na ang hirap kapag nahuli na ang mga isda, pero hindi pa pala. Dahil ang ating next goal, magbenta ng mga ito. Magkano kaya ang kikitain ng mga mangingisda ngayong araw? Abangan yan mamaya. Sa katabing bayan ng San Narciso, matatagpuan naman ang bayan ng San Antonio. Dito sa Pundakit Bay, maraming turista ang bumibisita para mag-swimming, lalo na tuwing tag-init. Pero hindi po ako magsiswimming ngayong araw, nabalitaan ko kasing iba't ibang klase raw ng shellfish ang makukuha rito. 1, 2, 3. Kaya sisisid po tayo. Ano kaya ang makukuha natin? Meron dyan! Ang tawag sa mga nakuha ko, baboy-baboy shell. Pangkaraniwan daw itong kinukuha ng mga mangingisda para ulamin. Bukod sa baboy-baboy shell, nakakuha rin ang kasama kong mangingisda ng mga tinatawag nilang sule. Ano kaya ang lasa nito? Ito raw, itong sulok, kinakain daw ito ng ganito na lang. Tama, kuya?
Kuya, wag niyo ako niloloko. Totoo talaga, ha? Kakainin ko to, ha? Parehas ng abalot niya. Masarap pa sa abalot niya. Ay, ang sarap. Ang sarap niya. Akala ko parang kuhol, pero hindi. Manamis-namis siya, ay. Ang sarap! Parang kuhol na mas manamis-namis. Kuya, kumuha ka pang maraming ganito. Ang sarap. Tapos medyo crunchy siya na parang may pagkasingkamas yung peg. Tapos manamis-namis. Sarap! Pero wag daw kakainin yung itim. Ang mga nakuha ko namang baboy-baboy shell, masarap daw gawing sisig. Lagay na po natin ang butter. Sa isang kawali, tutunawin ang butter. Pag natunaw na po ang butter, ilalagay po natin ang baboy-baboy na shell. Sunod na ilalagay ang sibuyas, siling green, asin, paminta, at siling pula. Haluin ito hanggang sa maluto ang mga sangkap. Maya-maya pa, luto na ang sisig na baboy-baboy. Tikiman time na! Ito na po yung ating baboy-baboy. Parang maraming sili, ah. Ay, in fairness, uy, may kanin kayo dyan. Ang anghang. Pero yung kanin, masarap po sa kanin. Yun. Wow, ang anghang! Ang anghang pero ang sarap. I love it. Parang yung tahong, tapos nilagyan mo ng oyster sauce, tapos, wow, ang anghang! Ang anghang pero kain ng kain. Ang sarap eh. Okay to. Okay to. Magbaon lang kayo ng maraming tubig tsaka ng kanin kasi ang anghang. Pagkatapos ng mahigit isang oras sa laot, sumakses tayo sa mga nahuli nating isda sa Lambaklad. Pero simula pa lang pala yan ang hirap dahil ang next challenge, ibenta ang mga ito sa kanilang fish landing market. Kaya ay, malakas ang mga babae. Kaya rin namin to. Okay, pahinga. This is the moment, hingang malalim dahil masusubok naman ang galing ko sa pagbebenta. Basta malaki ang mata, matambaka. Mga isdang CCTV. Matambaka, kita lahat. Oh, bili na mga suke. Halos naubos na yung ating mga nakuhang isda, pero marami pang mga batalay na naiwan. So far, ang kinikita na ngayon sa sales ay 4,137. Pero 50% lang ang mapupunta sa inyo kasi yung the other 50% para sa bangka, mga expenses nila sa kung saan-saan, yung saan? Sa mga miscellaneous, ganyan. Tapos 50% na to, so divided by 2, may kita sila na 2,068 and 50 centavos. Paghahatian yun ng ilang tao? Divided by 26. 79 pesos. Ang hirap ng trabaho ng mga mangingisda. Medyo maliit lang yung kita. 79 pesos kapag dinivide mo, pero meron naman silang pang-ulam.
Kaya talagang nakita ninyo yung hirap na ginagawa ng mga mangingisda. So, ang pakiusap ko po sa lahat po ng mga nanonood, pahalagahan po natin yung trabaho ng mga mangingisda natin kasi napakasipag po nila, marangal po ang kanilang trabaho. At masaya pa rin tayo. Kain na! Ang ilan sa mga nahuli nating isda diretso na sa kusina. Kasama ko dito si Sholin at Opo. tuturuan niya tayo paano magluto ng matambaka. Opo. Ano ba dapat gawin dito? Kinamatisan po siya. Sa isang kaldero, maglalagay ng tubig, kamatis, sibuyas at onion leeks. Kapag kumulo na, pwede nang ilagay ang matambaka. Fresh po yan. Baklat. Lambaklad, mga Lambaklad, suki. Titimplahan ito ng asin, lalagyan ng pechay at saka pakukuluin. Ayan po, pag namuti na po yung mata ng isda, ibig sabihin po, ito na po. Yun lang ang hihintayin. Oh, ayan ah. Pag May namuti tip na sa po inyo. siya. Pag namuti na yung mata ng isda, ibig sabihin, luto na yung isda. Yun. At hindi mo mamimiss yung mata ng matambaka. Kasi ang laki. Malaking mata. CCTV nga. Ano, baka ma-overcook na yung Pwede na pechay po natin. natin. Patayin na natin ito. Mga kapuso, luto na ang fresh from the sea na matambaka. Kumusta kaya ang lasa? Okay, titikman ko muna yung sabaw. Sarap. Lasang-lasa mo yung isda ah. Very subtle lang yung lasa niya. Tikman natin ngayon yung mismong matambaka. Iba talaga kapag fresh yung isda. Very subtle lang yung lasa. Hindi kailangan ng maraming mga recados. Yung pechay, ano pa yung pagkakaluto? Half cook lang. Very refreshing. Iba talaga kapag fresh yung isda. Sarap. Bukod sa matambaka, nakahuli rin tayo kanina ng needlefish o batalay. Kung ang matambaka masarap kapag sinabawan, ang batalay naman perfect sa gata. Sa isang kawali magpapainit ng mantika at saka ipiprito ang mga batalay. Ipiprito po natin ang isda para bawas po siya ng lansa. At ang isda pong ito is malambot. Pagka ginata po natin, parang hindi siya madurog. Nilagyan pa po pala natin ito ng harina para hindi siya tumalsik. Kapag golden brown na ang kulay ng mga batalay, hahanguin muna ito at isi-set aside. Sa kaparehong kawali, igigisa ang luya, sibuyas at bawang. Lalagyan ito ng paminta at saka titimplahan ng patis. Ilalagay na po natin yung gata. Hindi po natin ilalagay lahat kasi mamaya lalagyan pa natin yung bago maluto. Ang sikreto po ng ganito, halo lang po tayo ng halo para hindi mabuo yung gata. Dadagdagan ito ng kaunting tubig at lalagyan ng siling haba. Haluin lang ito at saka hayaang kumulo hanggang sa maluto ang gata. Ngayon, ilalagay na natin yung isda. Pakukulaan natin. At ang talong. Pakuluin ito hanggang sa maluto ang talong. Kapag luto na ang talong, maglagay ulit ng gata. At saka titimplahan ng kaunting asukal. Yung huling yugto natin is ilalagay na natin yung ating malunggay. That's it. Maya-maya pa, luto na ang ginataang batalay. Chibugan na! Eto, first time kong kakain ng batalay. Nakakatakot to kanina nung hinuli namin eh. Tignan natin. Ay, ang sarap. Wow! Ang linamnam ng pagkakaluto.
Tapos yung mismong isda, very firm siya. Pwede palang gataan yung batalay. Sarap. Ang sarap naman ang pagkakagata dito. Panalo. Okay na okay to. Kapag papasyal ka sa Zambales ngayong tag-init, hindi pwedeng mawala ito. Ang mga hile-hilerang nagtitinda ng singkamas. Ang bayan ng San Marcelino sa Zambales tinaguri ang Singkamas Capital of the Philippines. Mula Pebrero hanggang Abril ang anihan ng singkamas. At para tumulong sa pag-ani ng singkamas, makakasama natin ang sparkle artist na nakilala sa kanyang role sa GMA Primetime show na Prima Donna. Sir, huliin niyo po yung babae niya. Manluloko yan. Sasampahan ko ng kaso yan eh. Ang kapuso nating si Althea Ablan. Ngayon, nandito tayo sa kalagitnaan ng araw. Charot, sa capital, Singkamas Capital of the Philippines. Home of the juiciest singkamas dito sa San Marcelino, Zambales. Kaya naman, hindi ko to palalagpasin mga kapuso dahil mag-harvest tayo ng singkamas. At ito, puntahan natin si Kuya Albert dahil nandito na siya. Tanghaling tapat. Hello, Kuya Albert. Ayan na. Ano pong ginagawa niyo dyan? Nangunguha na ng singkamas. Singkamas, Oo. okay. Sige, turuan mo ko, Kuya Albert, Sige, paano ikaw, ba gawin tawakan mo yan? to para ma-testing mo siya. Okay, Okay, tapos anong tapos gagawin hawakan mo natin? to. Pwede i-testing, pakita mo muna Sige, sa akin, pakita ko muna Kuya. sa'yo kung paano. Sige. Tusukin mo lang, tapos itaas, ibaba mo yung itap, tapos okay na siya. Okay. Paano mo malalaman, Kuya, na nandun yung singkamas? Meron siyang tangkay para makita mo yung Okay. O, sige bunga nga. ng lamas. Try. Okay, sige. Ayan, Tusok mo muna. Tusok, tapos Hatak ayun. yan. Ang dali lang pala eh. O, di ba? Nakadalawa na tayo agad. Sige. Ayun. Oh, grabe ah. Mukhang nag-e-enjoy ka, Althea, sa pag-harvest ng mga singkamas, ah. Sa lupa ng Zambales, mabuwagag kasi yung lupa. Kaya ganito kasarap ang singkamas, parang andito na lahat yata ng kailangan ng singkamas. At saka ito rin yung kinabubuhay ng mga taga San Marcelino halos sa pagtatanim nito. Inaabot daw ng 4 na buwan bago anihin ng singkamas. Sakto talaga ang pagbisita mo, Althea. Ayan, Kuya, dami na nito. Siguro pwede na to pang singkamas pie natin. Oo, pwede na to. Marami na tong magagawa. Wow, tara, Kuya. Okay, sige. Masarap papakin ang malutong na singkamas, lalo na kung may asin o bagoong nakapares. Pero alam niyo ba na may mga dessert at iba pang lutuin na mas pinasarap ng singkamas? Dahil sagana sa singkamas ang bayan ng San Marcelino, isa sa mga sikat nilang produkto, singkamas pie. At ngayon, ito na yung mga na-harvest natin kanina na singkamas. Medyo challenging dahil first time ko din. Ang dami ko na na-experience dito. At ngayon, meron ako makakasama dito si Ate Yoli. At tuturuan niya tayo paano gumawa ng singkamas pie. Ngayon po, ituturo namin sa inyo yung proseso ng paggawa ng isa sa pinagmamalaki ng San Marcelino, ang singkamas pie. Una munang gagadgarin ang mga nabalatang singkamas. Seryoso siya, tinapos niya talaga. Gusto niya talaga. Sa isang kaldero, ilalagay ang nagadgad na singkamas. Hahaluan ito ng condensed milk, asukal at kaunting asin. Yun. Pag ganito naman kaganda ang partner mo, talagang gaganahan ka, di ba? Hahaluin ito at saka lulutuin sa mahinang apoy. Kapag kumulo na, lagyan ito ng butter at vanilla extract. Lagyan din ito ng kaunting harina para lumapot. So ito na po ang feeling natin para sa ating singkamas pie. At ang bango nyo. Excited na ako. Kamain ko na. Ako din kakain. Sarap. Opo. Kapag luto na ang filling, sunod na gawin ang dough. Sa paggawa ng dough, kailangan lang ng harina, asukal, butter, at malamig na tubig. So, kailangan mo dito ng braso. Pero pag sa amin naman po, yung maramihang production ng singkamas pie, syempre gumagamit po kami ng malalaking machine. Pero dito po mano-mano tayo. Kapag nakuha na ang tamang texture ng dough, irolyo na ito. Ilalagay at ihuhulma ito sa maliliit na cup.
lalagyan ng singkamas filling. Diba? Ang dami, punong-puno. Ngayon, gagawa tayo ng next step po. Yes, eto So, na gagawa yung na tayo design. ng design. Papahiran ito ng egg wash o yung pinaghalong itlog at gatas. At saka ibebake sa oven sa loob ng 1 oras. Tara, tikman na natin! First time ko makakatikim na ito kasi usually buko, mga ganyan. Pero dito sa Zambales, singkamas. Kita niyo yan? Ang sarap. Tama lang yung tamis niya, hindi siya super sweet. Saktong-sakto yung timpla ni Ate Yoli. Magkamukha sila ng buko pie. Medyo magalapit din ng lasa, pero yun yung sabi ni Ate. Pinagmamalaki niya dito is tumatagal siya. Sumabot siya ng 10 days. So yun yung pinagmamalaki ni Ate Yoli dito sa Singkamas Pie. Ang singkamas may huli pang hirit. Hindi lang daw ito pang dessert, pwede ring ulamin. Masarap daw itong gawing sangkap sa igado, kapalit ng patatas. Ngayon pong araw na po ito, tuturuan ko po kayong magluto ng igado with a piece of singkamas, imbis na patatas po. Una munang ipiprito ang atay ng baboy na ibinabad sa toyo, kalamansi at bawang. Hintayin lang po natin mag-brown konti. Kapag luto na ang atay, isi-set aside muna ito. Sa isa pang kawali, igigisa ang bawang, sibuyas at karne ng baboy na ibinabad din sa toyo, kalamansi at bawang. Kapag nasangkot siya na ito, maglalagay ng dahon ng laurel, liquid seasoning, oyster sauce at pampalasa. Lalagyan din ito ng kaunting banana ketchup. Dito po kasi sa Zambales, malayo na po sa pinanggalingan ng mga patatas, kaya mahal po ang mga patatas ngayon. Kaya pwede pong ipalit yung singkamas para makamura din. Sunod na ilalagay ang carrots at singkamas. Maglalagay ng kaunting tubig at saka ito pakukuluin hanggang sa maluto ang mga gulay. Kapag naluto na ang mga gulay, ilalagay na ang mga natitirang sangkap na green peas, bell pepper at ang napritong atay ng baboy. Maglagay na po tayo ngayon ng sugar, pampatagdag lasa. Para sa huling step, lalagyan ito ng tinunaw na harina para lumapot ang sabaw. Makalipas ang 3 minutong pagpapakulo, luto na ang igado. Huwag nang patagalin pa, tikman mo na yan, Althea. At ngayon naman, titikman natin itong igado na merong singkamas. So, instead na patatas, singkamas ang nilagay niya. Dahil yun nga ang sikat dito sa Zambales, di ba? Ang singkamas. Parang gusto ko siyang tikman na ito muna. First bite. Ang sarap ng singkamas, ha? Matamis siya. At nagbe-blend yung lasa niya sa sa liver. So, matamis na yung singkamas mo. Tapos yung liver, di ba, medyo may pait siya. So, balance lang siya. Sarap! Perfect for lunch, dinner. Hindi lang siya for dessert, pwede rin siya for ulam. Mga kapuso, hindi pa tapos ang ating summer food trip sa Zambales. Sa susunod na linggo, mas kaabang-abang pa ang ating food adventure at mas pinasarap ang mga putahe. Sisisid tayo para manguha ng high-value seafood na abalone. Mahirap siya makuha, mahanap ha. Ah! Ha! 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 Ang hirap nito ah. Kaya na! Ang hirap! Kaya naman pala ang mahal-mahal ang abalone. Napakahirap kunin. Titikman ko rin ang ipinagmamalaking matamis na mangga ng Zambales. Asim! Ang asim, kuya. Ganun talaga ang dinamulag, ma'am. Pagkahilaw siya talaga, maasim siya. Kaya let's go! Gina ako! Tara! At syempre, dahil pinasarap tayo, hindi pwedeng hindi lulusong si Althea. Let's go for the third time! Third, let's go!
Ayan na! Ayun! Ayun! Ano yan? Lahat ng yan mapapanood sa part 2 ng ating Summer Eats sa Zambales. Grabe! Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, panalo pala yun Ako po si Cara David. Ito ang Pinas Sarap. Pero kain ang kain.